Dahil si VP Sara Duterte ay totoo sa kanyang sarili. Ginagampanan ni VP Sara Duterte ang mandato niya bilang pangalawang Pangulo. At she is guided by God. Ginagabayan siya ng Diyos. Kaya kahit anong sira, impeachment, ang mga confidential fund, hindi nila masira-sira ang isang Duterte. Dahil ang isang Duterte ay gumanap sa kanyang mandato bilang pangalawang Pangulo. Kaya mahirap tibagin ang katotohanan. Because I believe the truth shall set us free. Sabi ng mga Marcos vlogger, yung mga nagtatanggol daw kay sa mga Duterte ay binabayaran daw ng mga Duterte. Ha? Paano binabayan? Nakita nyo nga ang buhay natin, oh. Hirap na hirap pa rin. Pero dahil sa prinsipyo at paninindigan, sumusuporta kami sa mga Duterte not because of money. We are supporting the Duterte family because they love our country and peoples. That is reality. Not because of money. Wala kaming Sayang pera. na lang sa mga vlogger na nagsasabi kasi maraming mga vlogger ni mga Marcos vlogger na nagsasabing ganito. Eh, yun ang kanilang paniniwala dahil sisirain nila tayong mga nagsasabi ng katotohanan without pay. Dahil sila, bayaran sila. Yan ang trabaho ng mga Marcos vlogger. Wasakin tayo. Dahil alam nila tayo ay prinsipyo, hindi pera. Kaya sisirain nila tayo, paparatangan tayo, bayaran tayo, pero ang katotohanan, sila ang bayaran. Kasi, ito lang yan eh. Nasa administration ba si Pangulong Duterte? Di ba nakakulong? Si Ma'am BP Sara naman hindi makaporma dahil pinupolitika nila. O ano ibabayad sa atin ng mga yan? Wala. At saka hindi prinsipyo ng mga Duterte ang magbayad. For the information of public, especially to the Marcos vloggers, hindi prinsipyo ng mga Duterte ang manuhol o magbayad. Hindi. Kahit solicitation, hindi ina-allowed. Walang bayaran sa mga DDS. Walang bayaran sa mga Duterte supporter. We are supporting the Duterte families because they love the country, Philippines, and the peoples. That's it. Kunti na lang bro. Sa tingin mo bakit kaya pinahintulutan ng ating Panginoon na maupo bilang Pangulo si BBM? Dahil alam naman natin, kumbaga, kapag ka naging Pangulo ka dyan, ibig sabihin may pahintulot yan. So sa tingin mo, anong dahilan? Sa tingin mo lang. Eh, sa aking pananaw, sa aking opinion, ang pinakadahilan dyan para ma-expose ang tunay na pagkatao ng mga Marcos. Parang binigyan tayo ng dahilan para wag na tayong maging blind fanatics, para wag na tayong maging loyalist ng isang tao. Kailangan magising tayo na ang pagiging loyalista natin ay sa bayan at mamayan. Ngayon, si BBM ay pinapahirapan ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng mga ganyang malawakang korupsyon, mga pamumulitika na puro investigasyon. Nililiis nila ang tunay na istorya ng problema, na ugat ng problema ng ating bansa. Eh sino naman ang maniniwala sa kanya? Wala. Walang maniniwala ngayon sa mga Marcos. Yun ang ipinapahiwatig ng ating Panginoon na wag niyo nang paniwalaan yan. O sige, ayaw niyo maniwala Sige, magiging Pangulo yan. Gagawin kong presidente ng Pilipinas yan. Tignan niyo kung ano gagawin yan sa inyo. God knows everything. No one can hide to the power of God, of our Almighty God. Kaya't alam niya at inallowed niya na maging Pangulo si BBM. Not because he is competent. Gustong maipakita sa mga Marcos loyalists na ito ang pinaniniwalaan nyo. Kaya nga ang mangyayari niyan, on 2028 election onward, wala ng Marcos na uupo sa palasyo ng Malacanang. Make my word. Sabi nila, Sandro daw, Sandro. Yan pa nga isa si Sandro kabago-bago, bubwit pa lang sa politika, pero traditional politician agad, trapo agad. May insertion sa GAA, tignan mo nga, merong insertion. Sino ang author? Sandro. Kabago-bago niyan bagito pa lang yan. Kaya wala na, bistado na sila ngayon. Ang masaklap lang, madadamay si Ma'am Amy, si Ma'am Senator Amy Marcos. Madadamay sa nangyayaring ito. Marcos siya di ba? Kaya madadamay. Sa ayaw natin sa gusto, madadamay at madadamay siya dahil ang involved dito ay Marcos. Yun na nga, nanalo si BBM dahil na rin inalaw dyan. Dahil unang-una, malakas ang Duterte. Kanino ba siya nakay-team up?
Naka-team up siya sa Duterte at hindi pwedeng sabihin malakas siya kay Sara. Si Sara 32 million, siya 31 million. Lamang ng 1 million mahigit ang Duterte. Ibig sabihin, ang nagdala kay BBM, Duterte. Hindi si BBM ang nagdala sa Duterte. No. Maraming Duterte na ayaw sana kay BBM. Kaya lang, dahil nga Unitin, Duterte, binoto na rin si BBM. Nahatak. Pero hindi niya nahigitan kasi nga mas maraming nagtitiwala sa Duterte kaysa sa Marcos. Kaya yan, ang tunay na nagpanalo kay BBM ay ang Duterte at ang Diyos. Yun nga, pinahayag ng Diyos na yan ang pinaniniwalaan nyo, malalaman nyo kung sino yan. In 2028, sa tingin mo, sino ang magiging Pangulo? Sara Duterte. Bakit? Dahil siya ang sa nakikita ko, siya ang pinaka-competent and she loved very much the Philippines and the peoples of the Philippines. Kaya nga nasa kanya nang galing yung mahalin natin ang Pilipinas. Kaya para sa akin, on 2028 election, kung aabot man, mahirap na ang bansa natin noong 2028. Kawawa nga si Ma'am VP Sara Duterte pag naging presidente. Ang dami niyang kakaharaping problema. Pero she is competent to handle that management of government because she is smart woman and strong and courageous. Last na lang bro. Pahayag mo or mensahe mo sa mga congressman na ang ingay-ingay sa 125 million confidential ni Sara Duterte. Pero ngayon ay tikom ang bibig pagdating doon sa mga trilyon na nakawan sa flood control. Panawagan ko sa mga congressman na tahimik sa usapin ng tunay na problema na malaki ang korupsyon. At ang ingay-ingay naman nila doon sa 129 million ni Ma'am VP Sara Duterte, 125 million. Ang masasabi ko dyan, kaya sila tahimik ngayon dahil ang involved dito ay mga kasamahan nila. At nung panahon naman nung kay Sara, talagang maingay sila dahil gusto nilang gibain si VP Sara Duterte para hindi na makatakbo sa 2028 election. Takot silang lahat kay Sara Duterte, kay VP Sara Duterte. Kasi nga, itong si Ma'am VP Sara Duterte, prinsipyo ng Duterte, walang palakasan system at walang korupsyon. Talagang straight to the public service. Meron pa pala ako naalala. Nabuhay pala ngayon yung usap-usapan, yun nga panawagan ng mga Marcos loyalist na magkaroon daw ng Quadcom 2.0 para doon sa paglabas ni Madriaga. Ano na? Nabuhay ngayon ang panawagan ng mga Marcos loyalist na buuin or magbuo muli ng Quadcom 2.0 dahil nga doon sa paglabas ni Madriaga para idiin si Sara Duterte. Alam nyo, tigilan nyo na yung mga Quadcom, Tricom, Pipcom, wala nang silbi yan. Magsasayang lang kayo ng pera. Huwag nyo kasi kasuhin yan. Bakit kailangan magbukas nyo na naman ng Quadcom dahil dun sa Madriaga? Si Madriaga, convicted yan. May kaso yan, hindi reliable source at hindi credible na maging witness. Hindi na kayo dapat magsayang ng panahon kay Madriaga. Ang pag-aksayahan nyo ng panahon, ang problema ng bansang Pilipinas at ang sobrang kahirapan ng mga mamayang Pilipino. Paangatin nyo ang level ng pamumuhay ng mga mamayang Pilipino. Kayo ay hinalal dyan bilang mga senador, congressman, para maglingkod sa mamamayan. Hindi para kayo ang paglingkuran. Paunlarin nyo ang Pilipinas, wag ang mga pamilya nyo lamang. Tutukan nyo, wag yung Quadcom, wag yung Tricom, wag yung Pipcom. Ang tutukan nyo ay yung ugat ng problema ng bansang Pilipinas. Tigilan na ang pamumulitika. Tama na yan. Kawawa na ang bansang Pilipinas. Mayaman sana ang bansang Pilipinas kung ginagampanan nyo lamang ng tama ang inyong mga mandato. Isipin nyo, laki-laking pera, bilyon-bilyon, mali-maleta. Kung dinala nyo sa mga mahirap yan, sabi nga 110 o 120 ang 120 million ang mga mamayang Pilipino. Bigyan nyo lang ng tig-1 milyon, wala nang mahirap. Wala nang mahirap. Sige nga, subukan yung bigyan ng tigwa 1 million ang bawat isang pamilya ng hindi yung 120 million by head yun. Counted by one head. Ang bibigyan nyo ng 1 million by family. So magkano lang siguro mga 80 million lang
ang ilalabas nyo. Tigi isang 80 milyon, tigi 1 milyon lang sa bawat isang pamilyang Pilipino. Wala nang mahirap na Pilipino. Subukan yung gawin yan. Tama, mali. Ayan kabayan, ang dami ng pumipirma to give support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Solid service ay Sir! Solid Duterte pa ito lang. Yes. Anthony Bay. Hindi sa Arani, hindi sa Arani. Sir, bakit to suportado nyo pa rin hanggang ngayon si dating Pangulong Duterte? Yung programa niya. Yung Ah. programa niya. No, no to illegal drugs, no criminality, no corruption. Okay, salamat sir, salamat. Sir, thank you po. Kayo mga vlogger na sarap. Yes po. Kabayan, dami yung pumipirma dito to support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Quezon City po. To support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po, hanggang ngayon ay marami pa rin po ang pumipirma kabayan. Thank you. Ma'am, pwede ma-interview konti lang. Bakit po until now ay suportado niyo po si ang mga Duterte? Bakit ako? Hindi, konti lang. Bakit? Dapat balik si Tatay Digong para matanggal na yung mga kalat-kalat na naman dito. Kumakalat naman sa mga lagim. Tulad mga magnanakaw. Ang dami. Dati noon walang ganun. Ngayon marami. Salamat, ma'am. Thank you po. Ayan. Basta narinig lang yung signature campaign. Ito kabayan, may isa na namang pipirma to support kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan po. Yes. Di ba nag-meeting tayo doon? Ayan kabayan. Para makauwi na si PRRB, ang ating dating And po, and yun nga, kung may perma po sila kabayan to support na agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Galing Duterte. kay BP Sara to. At ang kanyang buong pamilya ay makakarating. Ayan, marami po ang pumiperma, marami po ang sumusuporta kabayan. Kuha ka pa doon sa tsakyan. Agree pa dito kayo. Para sa bayan. Sarapan. Perma para sa Until now, may mga pumiperma. Patuloy sa kabila ng itong address mo. Dali, lagring. Sarapan ng sasakyan ko. Ayan po. Ang daming pumiperma kabayan to support kay dating Pangulong Duterte. Tandaan nyo kabayan, ano lang to, dumadaan lang kami and yun nga, ito yung mga talagang solid. Galing kay BP Sara yan ha. May regalo naman agad. Dali lang, kukuha pa ako ng ano, ng para sa'yo. Ayan po. Ay, magpapirma ka na, kukuha pa ako ng... Yes, ma'am. Maraming salamat na yan. Ang dami pa rin ng pumiperma. Nyo na nagpapasalamat po ang mga Duterte. Nabubusog na lang kayo pag pumunta kayo ng Malacanang.
Ayan po. And maraming nakabayan ang pumirma dito po sa location ng Quezon City. Yun, pipirma si sir. Pipirma si sir. Para agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte. Ayan si Pati sasawa mo na. pipirma si sir. To support kay dating Pangulong Duterte sa agarang pagpapauwi. Ay! Ang ID, QC ID. Sperma na lang. Ito mama. Papalabasin na yan ha. Pag hindi, babawi ko yung perma ko. Tama si sir. Palabasin na yan. Pag hindi, babawiin niya, pirma niya. Talagang pipirma si sir alang-alang sa mabilisang pagpapauwi kaya dating Pangulong Duterte kabayan. Mamahal kay Duterte. Pipirma na. Saan na tayo? Ito kami sa... Ay, ito ba si ate? Meron pa. May pumirma pa dito kabayan. Ayan po. Ayan po si ate ay pumirma din to support na sa agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Duterte. Ayan. Actually, marami na ho ang pumirma doon kabayan sa unang video ho natin. Wala nang bimpo, no? Nakaindigay ko na. Dapat ba na lagi ako may dala-dala dito na? Salamat, Nay. Extra kong dalawa na.
Grabe, ang dami. Ayaw ni mo magpakuha. Sige ma'am, ganyan. Ayaw niyo.
Pag-asa pa. Duterte pa rin. Hello po. Duterte. Meron pa dito kabayan, meron pa dito sa kabila. Pwede naman lagyan mo sa ID, kahit lang number. Hindi, lagyan lang po sa ID. Kasi Meron dito, din meron din sa kabila. nakikita rin yung number mo, di ba? Lagyan mo lang po. Meron sa kabila kabayan, talagang ang dami hong pumipirma. Dami tao dito kabayan eh. Ito. Dami tao dito, grabe. Daming pumipirma kabayan. Pagkasabay